Masaklap na nga kung may putan ka sa ulo, di ba? Pero mas masaklap pa, kung ang pumupuyo sa asawa mo, sariling kapatid mo. Isipin mo yun. Yung taong sabay mong lumaki, kakampi mo sa lahat ng away, kabiruan mo sa inuman, siya pa pala ang tatapos sa pagkatao mo. Yan ang kwento natin ngayon. Isang kwento eng dugo, pagnanasa, pagtataksil, at isang kamatayang hanggang ngayon, tanong pa rin kung aksidente ba o sinadyang ilibing sa katahimikan. Taong 2000 sa San Carlos, Pangasinan. Dito nagsimula ang alitang muntik ng kumitil sa buhay ng dalawang magkapatid, sina Alfred at Dike Colado. Ayon sa magkapitbahay at nakasaksi, naging sobrang init ng pagtatalongang magkapatid ng mabunyak na si Dike, ang nakatatanda, ang nakabuntis sa mismong asawa ni Alfred. Ang babaeng nasa gitna ng kaguluhan. Si Ana Marila Biso. 66 years old, maganda, mamo ang mukha, tahimik pero palanhiti. Tubong Panikwi, Tarlac. Sina Alfred at Dike. Halos magkasunod lang ng edad. Pareho silang nasa early 30s, nung panahong iyon, at magkasama pang nakatira sa isang compound kasamangang pamilya. Magkapatid na parang kambal, laging makasama, sabay sa kalokohan, sabay sa gulo, pero isang gabi, nagbago ang lahat. Ayon sa ulat, habang nag-inuman si Dike at ang kaibigan niya sa labas ng bahay, dumaan si Ana Mari. May biruan, may kantiyawan, may tawanan. Doon nagsimula ang mga palihim na tinginan, bulungan, at hindi napansing mga sulyap. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Alfred na parang laging may dahilan ang asawa niya para lumabas ng bahay. Magtatapon lang ako ng basura. Bibili lang ako sa tindahan sa labas. May bibilhin lang ako saglit. Pero karamihan sa masaglit na iyon, papunta sa bandang kinaroroonan ni Dike sa compound. Hanggang sa isang araw, sumabog ang balita, buntis si Ana Mari. Sa ibang pamilya, good news sana yon. Iyakan, saya, handaan. Pero sa pamilya Colado, iyon ang naging mitsangang gulo. Galit na galit si Alfred. Hindi niya matanggap na ang batang nasa sinapupunan ng asawa niya, posibleng hindi kanya, at higit sa lahat, ang posibleng ama sarili niyang kapatid. Nakainitan ang makapatid. Mula sa sigawan, nawi sa murahan, saka sa suntukan. Hanggang sa humantong sa saksakan at habulan sa loob ng compound. Pagdating ng mga tanot, duguan na pareho ang makapatid. Isa tinamaan sa tiyan, isa sugatan sa braso. Magkapatid kayo. Tigilan nyo na yan. Sigaw nga kapitbahay. Pero uli na. Nasira na ang tiwala. Sumunod dito ang demanda. Ang mga kasong isinampa. Frustrated homicide at concubinage. Umalingaw-ngaw ang kwento sa buong baryo. Naging sismis, naging balita, naging dokumento sa korte. Ayon sa records, parehong kinasuhan ang makapatid, pati si Ana Mari. Pero kalaunan, nagtago si Ana Mari at hindi na muling sumipot sa mahiring. Dito nagsimulang mabuo ang madilim na kabanatang ang pamilya Colado. Isang kwento ang pamilya na dati ay, kami laban sa lahat, pero nawisa kami laban sa isa't isa. At sa huli, sa gitnang kaso, kahihiyan, at hiya sa buong bayan, may isang putok ng baril na tuluyang nakpaiba sa direksyon ng kwento. Habang patuloy ang laban sa korte, unti-anting naupos ang loop ni Alfred. Tahimik lang daw ito mga nakaraang araw. Bihira nang kumain, madalas nakaupo lang sa balkonahe ng lumang bahay, nakatingin sa kawalan. Hanggang sa isang hapon, bandang 3:00, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Tumakbo ang kasambahay mula sa labas. Pagdating sa kusina, bumungat ang eksena. Si Alfred Colado nakabulakta sa sahig. May tamangang bala sa sentido. Sa tabi niya, nakahandusay ang isang 38 caliber revolver na pinaniniwalaang siya mismo ang gumamit. Duguan ang sahig. Ang hangin sa bahay, napuno ng amoy ng dugo at takot. Ayon sa maunang rumespondeng tanot, walang bakas ang sapilitang pagpasok. Walang bakas ang pakikipag-away. Tahimik ang buong lugar bago ang putok. Itinuring ang pulisya na suicide ang kaso. Pero may ilan na nagsasabing may mas malalim pang dapat imbestigahan lalo na raot ilang araw bago ang insidente, may mga nababanggit si Alfred na parang may kinatatakutan siya, o may mabigat na dinadala. Para maintindihan kung paano nawi sa ganito, kailangang kilalanin natin ang pamilya Colado. Ang padre de pamilya, si Rodolfo Colado, dating engineer sa California. Tahimik, decente, pero istrikto. Ang ina, si Corazon Colado, dating high school teacher bago sila lumipat sa Amerika noong kalagitnaan ng dekada 90. Pareho ng American citizens ang mag-asawa, at doon na rin nakatira ang dalawa nilang panganay na babae, sina Rowena at Lynette, na parehong may pamilya na sa US. Sina Alfred at Dike lang ang naiwan sa Pilipinas. Noong una, plano rin silang isunod nga magulang sa Amerika. Pero hindi natuloy. Bakit?
Ayon sa kwento na may kamag-anak. Ayaw daw mag-aral. Mas gusto tumambay, uminom, at maghintay ng padala mula sa abroad. Sa madaling sabi, palamunin. Pero dahil mahal sila ng magulang, hindi pa rin sila pinabayaan. Buwan-buwan may padala. Dolyar, sapatos, gadgets. Sa kabataan pa lang, takaw gulo na raw ang magkapatid. Kapag may nakaway si Dike sa kanto, siguradong nandun si Alfred sa tabi niya, ready sumugod. Magkapatid kami. Isa laban sa lahat. Iyan daw ang madalas nilang sinasabi sa mainuman at barangay fiesta. Makasangga sila sa lahat ng laban. Pero pareho rin silang mainit ang ulo, mabilis mapikon. Kaya nang mabalita na si Dike, ang nakatatanda, ang nakabuntis sa asawa ng sarili niyang kapatid, halos hindi makapaniwala ang mga nakakakilala sa kanila. Isang pagkakamaling hindi lang kahihiyan, kundi paglapastangan sa dugo at dangal ng pamilya. Sabi ngang ilang malalapit na kamag-anak, nagsimula raw ang lahat sa maliliit na bagay. Madalas daw magkasama sa compound si Dike at si Anna Marie. Si Alfred? Kadalasan. Wala sa bahay. Nagtrabaho kasi siyang mekaniko sa dagupan. Halos buong arawala, pagod na umuwi, amoy langis at grasa. Doon daw nagsimula ang malihim na tinginan, mapasimpleng biro, mangiting may ibig sabihin. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na kayang itago ang katotohanan. Pero bago ang lahat ng gulong yan, may mas naunang istorya na hindi alam ng karamihan. Mas naunang nakakilala kay Anna Maria, si Dike. Bago pa man sila ikinasal ni Alfred, si Dike na ang unang nakit sa kanya. Panahon iyon na na-hospital si Alfred sa isang private hospital sa Dagupan dahil sa gallstone operation. Ilang linggo silang tumira sa ospital habang nagpapagaling si Alfred at si Dike ang tagabantay. Isang tanghali, lumabas si Dike para kumain sa karinderyang nasa gilid ng highway, ilang metro lang mula sa ospital. Doon niya unang nakita, si Anna Marie Labiso. Batang babae na nasamit, 20s, morena, maamo ang muha. Nakangiti habang sumusukat ng ulam, abala sa pagtanggap ng bayad, sanay makipag-usap sa mga customer. Siya ang frontliner ng karinderya. At ayon sa mga taga-ron, isa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ng lalaki ang lugar, si Anna Marie. Simple lang ang suot, pero may dating. Magaan kumilos, may halahak na mahinhin. Dumaan ang 2 araw. Natapos ang operasyon ni Alfred at nakalabas na silang ospital. Bago umuwi, dumaan ulit sila sa parehong karinderya para magpalutong ang pagkain. At doon naman unang nakakilala si Alfred at si Anna Marie. Habang binabalot ni Anna Marie ang adobo sa plastic container, nakatitik lang si Alfred. Parang tinamaan agad sa unang tingin. Mula nun, halos araw-araw na raw bumabalik si Alfred sa karinderya. Minsan para bumiling pagkain. Madalas, para lang makita si Anna Marie. Si Dike? Bagaman siya ang unang nakausap at unang nakagusto, nagpaubaya sa nakababata niyang kapatid. Bahala ka na, bunso. Kung gusto mong ligawan, sayo na, biro pa raw niya nun. At dahil may kaya ang pamilya nila, hindi nahirapan si Alfred manligaw. Makalipas ang ilang buwan ng ligawan, hatid sundo, regalo, at pakikisama sa pamilya ni Anna Marie, nauwi ito sa kasal. Sa tulong ng pamilya Colado, naranasan ni Anna Marie ang maranyang buhay na dati pangarap lang niya. Taong 2014, halos isang taon bago ang madugong insidente, ginanap ang engrandeng kasal nina Alfred at Anna Marie. Dumating pa mula Amerika ang mga magulang at mga kapatid nila. Masaya, magarbo, punong-punong panggako. Pero sabi nga nila, hindi nasusukat ang tibay ngang pagsasama sa kinang ngang alahas o laki ngang handaan. Pagkatapos ng kasal, tumira sina Alfred at Anna Marie sa ancestral house ng pamilya Colado. Isang lumang bahay na 2 palapag, gawa sa matibay na kahoy at bato, may malawak na balkonahe at lumang hagdang bakal. Doon na rin nakatira si Dike, na noon ay binata pa rin at walang balak umalis sa puder ng pamilya. Wala kasing sariling bahay, ang makapatid. Kahit may kaya, happy-go-lucky pa rin. Umasa sa padalangang magulang, walang malinaw na plano sa kinabukasan. Kaya natural lang na sa bahay nga magulang muna tumira ang bagong kasal. Sa maunang buwan, maayos naman ang lahat. Si Alfred, dahil gustong patunayan sa asawa na kaya niyang tumayo sa sariling paa, nagsimulang maghanap ng trabaho. May alam siya sa pagmemekaniko at nakapagtapos ng vocational course sa Dagupan, kaya nakapasok siya sa isang maliit na talyer. Araw-araw siyang bumabiyahe, dala ang pag-asang mabibigyan niya ng magandang buhay si Anna Marie, at hindi lang sila umaasa sa dolyar ngang nga magulang. Habang si Alfred ay nagpapakahirap sa trabaho, si Anna Marie naman ang naiwan sa bahay. Siya ang nag-aasikaso ngang pakain, naglilinis, nag-aalaga ngang halaman sa bakuran. Tahimik, maayos, magalang at palangiti kaya mabilis siyang nagustuhan ng mga kapitbahay. Pero si Dike,
Walang gaanong nagbago. Kung wala si Alfred, nasa labas siya, umiinom, nakatambay, kung minsan may kasamang ibang babae. Hanggang sa dumating ang mga araw na mas madalas nang wala sa bahay si Alfred. At unti-unti, nag-iba ang tingin ni Dike kay Anna Marie. Araw-araw na nagkakasalubong sa bahay sina Dike at Anna Marie. Minsan habang nagluluto si Anna Marie sa kusina, dadaan si Dike para sumandok na ulam. Minsan habang naklalabas si Anna Marie sa labas, nakaupo lang sa kilid si Dike, nakyoyosi, nakatingin. Minsan naman, sabay silang kumakain sa hapag, habang si Alfred nasa biyahe papawi galing Talyar. May magabiruan na nagsimula sa simpleng pangungumusta. Hipeg, ang sarap mo talagang magluto. Mas masarap pa sa luto ni Nanay nun sabi raw minsan ni Dike. Ngiti lang ang sagot ni Anna Marie, sabay sabing, "Naku kuya, nagpapalakas ka lang ng kain." Pero habang tumatagal, nakakaroon na ngang kakaibang lambing sa bawat palitang ang salita. Mga biro na may halong titik. Ngiting may tinatago, lalo na tuwing wala si Alfred. May magagabi na lasing uwi si Dike, 10 oras na gabi. Madadatnan niya si Anna Marie na nakatulog sa sofa sa sala, parang naghihintay pa rin sa pag-uwi ng asawa niya. Minsan, si Alfred ang darating na huli. Minsan, si Dike. Pero sa pagitan ng mga oras na yon, may mga nangyayari palang hindi niya alam. At kung may lihim na matagal nang tinatago, kadalasan, sa inuman unang nabubuking. Isang gabi, habang nagiinuman si Dike kasama ang makabarkada nilang makapatid, bigla siyang nagbukas ang kwento. Ayon mismo sa mabarkada niya, si Dike ang nakwento kung paano nagsimula ang bawal na relasyon. Sabi niya, isang gabi daw yon, mga bandang alas 7. Kagagaling lang niya sa inuman, pero hindi pa siya sobrang lasing. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik. Walang TV, walang ingay, walang tao sa sala. Habang papalapit siya sa kusina, napansin niyang may tumutulong tubig mula sa banyo. Ang una niyang naisip, si Alfred to, kakauwi lang galing trabaho. Tinawag pa raw niya, "Fred? Ikaw ba yan?" Pero walang sumagot. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng banyo. At mula ron, lumabas si Anna Marie. Nakatapis lang ang tuwalya. Basang-basa ang buhok. Ang balat niya kumikintap pa sa ilaling nilaw. Napatingin si Dike mula pa, pakyat sa katawan nito. Sa hubog ng balakang, sa kakinisan ng hita, sa dibdib nitong natatakpan lang ang manipis na tuwalya. Doon na raw siya nilamon ng tawag ng laman. Sabi ni Dike sa mga barkada niya, "Nablanko ako. Parang nawala sa isip ko kung hipak ko siya. Ang alam ko lang, gusto ko siya." Hindi na siya nagsalita. Lumapit siya kay Anna Maria. At bago pa ito makatakbo o makapagtakip pa ng mayos, hinalikan niya sa labi ang hipak niya. Sa kuwento ni Dike, nung una, pumalag daw si Anna Maria, tinulak siya ng marahan, pero hindi sumigaw, hindi nang hinging tulong. At nang mahawakan daw ni Dike ang gitnang bahagi ng katawan ni Anna Marie, bigla raw itong tumigil. Hindi na pumalag, parang gusto rin niya, sabi pa raw ni Dike sa makainuman nila. At dun, tuluyan nang bumigay ang gabing yon. Ayon sa kwento niya, naktalik daw sila sa mismong bahay na yon. Kinain ko yung tahong ni Hipag, biro pa niya sa mabarkada, habang nagtatawanan sila. At hindi lang daw isang beses. 2 round pa nga. Pakmamayabang pa niya. At doon nagsimula ang bawal na relasyon. Naulit pa raw ito ang ilang buwan. Tuwing wala si Alfred sa bahay, tuwing nasa Talyar, tuwing gabing pagod na pagod itong umuwi mula sa trabaho habang si Dike at si Anna Maria sa likod niya pala, may sariling mundo. Mas masakit isipin. Habang nanlilimahit si Alfred ng langis sa kakatrabaho sa ilalim ng sasakyan. Ang asawa naman niya, ang siya mismong tinatatrabaho ngang kuya. Pero gayang lahat ng sikretong marurumi, hindi ito pwedeng habambuhay na nakatago. Dumating din ang araw na nabuntis si Anna Marie. Noong una, sinabi niya kay Alfred na ito ang amangang dinadala niya. At natural lang. Tuwang-tuwa si Alfred. Akala niya, sagot na yon sa mga panalangin nila bilang mag-asawa. Matapos ang halos 1 taon na pagsasama, magkakaroon na rin sila ng anak. Binuhos niya ang sarili sa trabaho. Mas lalo siyang nagsikap, nag-ipon, nagplano para sa magiging anak nila. Pero habang lumalaki ang tiyan ni Anna Marie, may iba ring lumalaki. Mga bulong. Mga tingkinan. Maiwasan. May mga kabarkada si Alfred na biglang umiwas. May mga kapitbahay na kapag dumaraan siya, napapahinto sa usapan, napapalingon, tapos biglang tatahimik. Alam mo yung pakiramdam na parang may hindi sinasabi sa'yo ang buong mundo? Ganun ang naging aura sa paligid ni Alfred. Hanggang sa isang gabi ngang inuman, kasama ang mismong nga barkada nilang magkapatid, tuluyan nang sumabog ang katotohanan. May isa sa mga kainuman na hindi na nakatiis. "Alfred, huwag ka sanang magalit, ha? Pero kung alam mo lang, matagal nang may namamagitan sa asawa mo at kay Dike.
Nung una, natawa lang si Alfred. Ano ba yan, lasing lang kayo, sabi niya. Pero hindi nagbiro ang kaibigan. Sinabi nito ang mga detalye. Ang mga gabing wala si Alfred sa bahay. Ang maoras na nakikitang makasama si Dike at Anamari sa compound. Kung paano tila mas may kuryente ang tinginan ng dalawa kaysa sa tingin ng mismong mag-asawa. Dun unti-unting nabasag ang tiwala. Pag-uwi niyang gabing iyon, iba na ang tingin niya sa asawa. Habang nakahiga sila sa kama, nakatingin lang siya sa tiyan ni Anamari. Inisip. Sakin pa ba talaga yan? Mula sa duda, naging galit. Mula sa galit, naging pout. At isang gabi, gaya nga nabanggit sa intro, do na tuluyang sumabog ang lahat. Salop mismo ngumang bahay ngam nga magulang nila, sumiklap ang matinding bangayan. Wala ng mayos na pak-usap. Wala ng tanong at paliwanag. Sigawan. Murahan. Kalabong nga gamit. May mga tumilapon na mesa, nabasak na pinggan. Hanggang sa nagsugot na ang makapatid. Nagpang-abot ang kamao nila. Isang suntok sa panga. Isang tulak sa dibdib. Isang dagok sa pakatao. At sakit ng kakuluhan may humugot ng patalim. Si Alfred. Sa sobrang galit, nasaksak niya si Dike sa may bandang tiyan. Pero bago pa tuluyang bumagsak si Dike, nagawa pa nitong makakuha ng patalim at makabawi. Nasaksak din niya si Alfred sa braso at lig. Sa labas, narinig ng kapitbahay ang iyakan at sigawan. Si Anamari, tumakbong palabas, umiyak, hysterikal, sumisigaf ng nama. Tulong! Tulong! Tama na! Dumating ang natanot at mga kapitbahay. At doon nila nadatnan ang dalawang makapatid. Parehong duguan. Parehong galit. Parehong halos hindi na makakilala. Makapatid kayo. Tama na yan. Sigaw ng tao. Pero sa gabing iyong, wala ng kapatid. Puro sugat, hiya, at pagkawasak ng pamilya. Kalaunan, parehong isinugod sa ospital ang makapatid. Si Dike, tinamaan sa bandang tiyan. Si Alfred, may sugat sa braso at lig. Ilang araw silang parehas na ginamot at binantayan pa ngang mapulis sa loob ng ospital. At habang nagpapagaling sila sa kamangang ospital, doon na rin nagsimulang pumasok ang mga investigador. Isa-isang kinuhanan ng pahayag ang makapatid. Mga tanong tungkol sa nangyari, sa tunay na relasyon ni Dike at Anamari, sa dahilangang saksakan. Pakalabas nila ng ospital, hindi pa rin tapos ang laban. Dinala sila sa barangay hall para sa formal na investigasyon. Pero dahil malala na ang nangyari, ipinasa ang barangay ang kaso sa pulisya. Doon na inihain ang reklamo laban sa kanila. Ang makasong isinampa. Frustrated homicide at concubinage. Sa mga dokumento ng korte, malinaw na nakasulat ang kwento ng pagtataksil, pananakit, at kahihiyang tumatak sa apelido ng pamilya Colado. Si Anamari, na naging ugat ng gulo, biglang nawala sa eksena. Nagtago siya at hindi na muling sumipot sa mahiring. At ang dalawang makapatid na minsan ay sabay humarap sa lahat ng laban. Ngayon, makalaban sa korte, sa hustisya, at sa mataeng publiko. Habang unti-unting umusad ang kaso, bigla namang nawala si Alfred ng ilang araw. Ayon sa makaibigan niya, pumunta raw siya sa Paniki, Tarlac, lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Anamari. Ang hinalaing marami. Baka gusto niyang hanapin ang asawa. Baka gusto niyang sunduin, kausapin, o pilit na ayusin pa ang lahat, kahit wasak na wasak na. Dahil sa kabilang lahat ng sakit at kahihiyan. Sabi nga nakakakilala sa kanya, mahal pa rin daw talaga ni Alfred si Anamari. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Alfred sa San Carlos. Tahimik. Mag-isa. Halatang pagod hindi lang sa biyahe, kundi sa emosyonal na bigat na dinadala niya. Hindi niya binanggit kung nakita ba niya si Anamari. Hindi niya sinabi kung nakausap ba sila. Wala siyang kinuwento kahit kanino. Basta pag-uwi niya, parang lalo siyang naging tahimik. At mula roon, unti-unting hahantong ang lahat sa isang malakas na putok ng baril na tuluyang magpapabago sa kwento ng pamilyang Colado. Pagdating ang ilang araw matapos bumalik ni Alfred mula Tarlac, parang may matinding bigat na nakalutang sa hangin ng bahay nila. Tahimik siya. Sobra. Hindi na raw katulad dati na kahit may problema, nakikipag-usap pa rin, nakikipagkwentuhan sa kapitbahay, o nagbibiro sa mga pamangkin. Ngayon, madalas lang siyang makita sa lumang balkonahe. Nakatulala. Para bang may iniisip na hindi niya masabi kahit kanino. Hindi na raw halos kumakain. Madalas, nakababa ang balikat, parang pasan ang lahat ng nangyari, ang pagtataksil, ang kahihiyan, ang kaso, ang pagkawalang ng asawa, ang pagkakawatak-watak nila bilang pamilya. Hanggang sa isang hapon, bandang 3:00, habang abala ang mga kapitbahay sa kani-kanilang gawain, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay ng Colado. Napahinto ang nga tao. Naksitakbuhan. Ang unang nakarating.
Ang kasambahay. Nang buksan niya ang pinto ng kusina, bumungat sa kanya ang tanawing hindi niya malilimutan. Si Alfred. Nakabulakta sa sahig. May tamang ambala sa sentido. Sa tabi niya, ang isang 38 caliber revolver. Kumalat ang dugo sa sahig, gumuhit sa sahig na sementado ang pulang marka na parang linya ng katapusan. Ang hangin. Punong-punong amoy dugo, ng pulbura, et ng takot. Agad dumating ang matanot at pulis. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Walang bakas ng sapilitang pag-agawan o pakikipaglaban. Tahimik ang lugar bago ang putok. Kaya't mabilis na tinuring ng pulisya ang pangyayari bilang suicide. Pero gayangam nga kwento sa malilit na baryo, hindi naubos ang haka-haka. May ilan daw na nakarinig kay Alfred ilang araw bago ang insidente, parang may sinasabi siyang may nagbabantang mangyari, may nagbabadya na baka may gawin siya, o baka may mangyari sa kanya. May iba pang nagsabing hindi raw siya mukhang taong magpapakamatay kahit pawasak na ang puso niya. Pero dahil wala ng ibang ebidensya, sinarang ang pulis ang kaso bilang pagpapakamatay. At doon nagsimula ang mas mabulok pang bahagi ng kwento. Ang pamilyang Colado. Para maintindihan kung bakit biglang natapos ang lahat, kailangan kilalanin ang ugat, ang mismong pamilya. Pero dahil wala ng ibang ebidensya, sinarang ang pulis ang kaso bilang pagpapakamatay. Parehong American citizens at may kakayahang gumastos, hindi lang basta komportable, kundi may pera at koneksyon. Nang mabalitaan nila ang nangyari kay Alfred, agad silang lumipat pauwi kasama ang dalawang nakatatandang anak na babae, sina Rowena at Lynette. Pagdating nila sa San Carlos, halos bumaliktad ang takbo ng investigasyon. Pinatigil ang lahat. Ayon sa ilang pulis na humawak ng kaso, bigla raw nagbago ang tonong buong proseso. Parang may tumawag, parang may umapela, parang may ayosin na lang natin ito, ayon sa isang saksi. Unti-unting tumigil ang follow-up investigation. Hindi na piniga ang kaso. Hindi na inusisa kung suicide ba talaga. Hindi na sinundan si Anna Maria. Hindi na pinresure si Dike. Isa-isang isinara ang reklamo. Wala raw gustong magsalita. Wala raw gustong maghabol. Wala raw gustong magbalik ng sakit na nangyari sa pamilya. At ang finale? Idineklara ang kaso ni Alfred bilang opisyal na suicide. Ang iba pang kaso ibinasura. Bakit? Ito ang tanong ng marami. Bakit parang mas pinili pa ang pamilya Colado na ilibing ang buong kaso kaysa hanapin ang tunay na sagot? Bakit parang pinagtakpan pa nila si Dike? Ang sagot ng mismong ina, nang tanungin ng ilang kaanak. Nagpapasalamat kami dahil may natira pa kaming anak na lalaki. Kung may dapat sisihin sa pakawasak ng pamilya namin, si Anna Marie iyon. Ilang salita lang, pero punong-punong ng galit, samanglop, at tila paglimot sa buong katotohanan. Ang biglang pagkawala ni Anna Marie. Mula noong sumabog ang skandalo, hindi na nakita si Anna Marie Labiso. Ayon sa ilan baka raw nasa Terlats pa rin, nakikitira sa pamilya niya. May iba namang nagsasabing lumuwas siya ng Maynila. May mga espekulasyon pang baka tumatakbo siya dahil sa takot o baka may ibang nagtatago sa kanya. Walang malinaw. Walang pirma. Walang nak-report. Walang nakakita. Parang binura na lang siyang hiya sa mundo. At ang pinakamalaking tanong na hindi na nasagot. Sino ang tunay na ama ng batang dinadala niya? Si Dike ba? Si Alfred ba? Hanggang ngayon, walang nakakaalam. Tanging si Anna Marie lamang ang may alam ng buong katotohanan at kasama na iyon sa katahimikan ng kanyang pagkawala. Ang huling pag-usap, NG Kwento. Matapos ang insidente, kinuha si Dike ng pamilya at dinala papuntang Amerika. Doon na raw siya nanirahan, tahimik, para bang gustong ibaon na nila sa limot ang buong nangyari sa San Carlos. Wala ng kaso. Wala ng reklamo. Wala ng hahabol. Ang apelidong minsang punong yaman, dangal, at respeto sa komunidad. Ngayon ay naging kwento na lang ng pangganggalo niya, pagtataksil, pagdanak ng dugo, pagkawasak ng pamilya, at katahimikang biniling ang pera at impluensya. Kung minsan, ang totoong trahedya sa buhay ay hindi ang saksakan, hindi ang putok ng baril, hindi ang paghihiwalay. Kung minsan, ang totoong trahedya ay yung makwentong pinipiling hindi ikwento. Mga katarungang nanahimik. Tanong na walang sagot. At mga pamilyang nabubuhay sa malihim na hindi kailanman maayos.